Ang mga kumpanya ng Diskaya ay nawalan ng mga lisensya, akreditasyon. Ang mga lisensya ng kontraktor ng na construction firm na pagmamay-ari o kontrolado ni Sara at Curly Diskaya ay binawi. Kasunod ng kanyang pag-amin sa ilalim ng panunumpa sa pagdinig ng komite ng Senado na sila ay lumahok sa bidding para sa parehong mga proyekto ng gobyerno. Inilabas ng Philippine Contractors Accreditation Board, PCAB, ang revocation order sa pamamagitan ng Board Resolution No. 075 na may petsang ika-1 ng Setyembre ngunit inilabas lamang kahapon. Samantala, sinabi ng Bureau of Customs, BOC, na 8 sa 12 luxury cars na natagpuan sa Diskaya compound sa Pasig City ang tila hindi kumpleto ang mga dokumento, batay sa inisyal na natuklasan. Sinabi rin ng BOC na susuriin nito ang mga ulat na ang ibang mga contractor sa flood control projects ay may-ari ng mga pribadong jet at helicopter. Ang mga kumpanyang pag-aari ng Diskaya na kinansela ang mga lisensya ay ang St. Gerard Construction General Contractor at Development Corporation, Alpha at Omega General Contractor at Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Amethyst Horizon Builders at General Contractor at Development Corporation, St. Matthew General Contractor at Development Corporation, Great Pacific Builders at General Supply Contractor Incorporated, Great Pacific Builders at YPR Contractor Incorporated and Elite General Contractor and Development Corporation. Ang Alpha at Omega at St. Timothy ay kabilang sa 15 kontratista na nakakuha ng karamihan sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha sa pagitan ng taong 2022 at taong 2025, gaya ng inihayag ni Pangulong Marcos. Ang resolusyon ng lupon ay inilabas kasunod ng panunumpa ni Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Lunes sa mga maanumalyang proyekto sa pagkontrol sa baha. Sa kanyang testimonya, inamin niya ang pagmamay-ari ng 9 na kumpanya na, kung minsan, ay nakikipagkumpitensya sa isa't isa para sa parehong proyekto ng gobyerno. Ang nasabing admission ay nagtatatag ng scheme ng joint o multiple bidding participation na idinisenyo upang maimpluwensyahan ang resulta ng public bidding. Manipulahin ang mga resulta at sulok ng mga pampublikong proyekto, at sa gayon ay masisira ang transparency, patas at kompetisyon na lumalabag sa mga batas sa pagkuha at mga kinakailangan sa paglilisensya, sabi ng PCAB. Pagkatapos ng masusing pagsusuri sa mga pahayag na ginawa ni Ms. Diskaya, ang PCAB Board ay naghihinuha na ang patuloy na akreditasyon ng mga korporasyong ito ay salungat sa interes ng publiko, integridad ng industriya at transparency sa pagkuha ng gobyerno, dagdag nito. Ang 9 na kumpanya ay bibigyan ng mga abiso ng pagbawi at aalisin mula sa rehistro ng PCAB ng mga lisensyadong kontratista. Sa ilalim ng Contractors License Law, walang kontraktor ang maaaring magnegosyo ng walang lisensya mula sa PCAB, isang attached agency ng Department of Trade and Industry. Sinabi ng PCAB na nagbibigay ito ng mga kopya ng resolusyon sa Department of Public Works and Highways, Securities and Exchange Commission, Government Procurement Policy Board, local government units at lahat ng concerned government agencies. Bilang karagdagan, ang usapin ay i-endorso sa National Bureau of Investigation at Department of Justice upang matukoy ang posibleng kriminal na pananagutan. Sinabi ni Diskaya spokesman at lawyer Cornelio Samaniego III na wala silang dapat itago at makikipagtulungan sila sa anumang investigasyon sa pagpapalabas ng lookout bulletin sa mga Diskaya.
Sinabi ni Samaniego na iginagalang nila ang utos ng gobyerno, dahil nilinaw niyang wala silang balak umalis ng bansa. Ipinagkibit-balikat din niya ang kumakalat sa social media ng mga larawang nagpapakita ng mga diskaya kasama si dating Public Works Chief Manuel Bonoan at iba pang opisyal. Kahit ako, as a practicing lawyer, kapag nakakita ako ng politiko, humihingi ako ng selfie sa kanila, he said. Sa gitna ng patuloy na pagsisiyasat sa mga alegasyon ng mga iregularidad kabilang ang pagbebenta ng mga lisensya, ang PCAB kasama ang Construction Industry Authority of the Philippines ay inilagay sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Trade Secretary Cristina Roque. Ang paglalagay sa kanila sa ilalim ng aking direktang pangangasiwa ay titiyakin na ang kaayusan, transparency at pananagutan ay maibabalik sa loob ng mga ahensyang ito, sabi ni Roque. Layunin din ng hakbang na matugunan ang maling pamamahala sa dalawang ahensya. Ang buong transparency at kooperasyon ay mandatory at ang mga lumalabag sa tiwala at mandatong ipinagkatiwala sa amin ay mananagot, ani Roque.